Yun nga, yun ang sabi niya. Hindi daw alam ng mga ano doon, kamag-anak ni Clarissa na pumupunta siya dito. Makikisuyo po mga ka-business, pakisuportahan po ito. Bong MTV. Yan. Bong MTV. So ayan na. So yun na, pagpalang araw sa ating lahat mga ka-business naming minamahal. Kumusta po? Ayun na, Sunday today. So siyempre, church day at ayun, konting updates lang tayo mga ka-business about sa mga bagay-bagay, mga ganap dito sa ka-business house, ka-business family. At siyempre sa iba pa, no? So unahin na natin yung about dito sa yun nga, Sunday today at medyo malaking pagbabago, no? Nakakapanibago tayo, tahimik dito ngayon. At wala rito yung wala rito yung mga M's, mga kagwangs na siyempre may kanya-kanyang inaasikaso sila, pinagkakabisihan. Dahil sa alam naman natin lahat na meron ng YouTube channel yung ating mga kagwangs na sila Intoy, Bay Papaya, tsaka si Kuya Buknoy. So maaari yun ang kanilang inaasikaso ngayon. So yun na sana ay maging maayos ang lahat. Ano po? At hindi lang siguro sanay, nakakapanibago lang na siyempre, 'di ba? Kalimitan sa atin kapag Sunday ay maingay, yung usual na mga ganap dito. Minsan ay nakakapag-vlog pa tayo ng pampag-good vibes kasi nandito sila, pero ngayon ay wala na nga, no? Hindi sila nagpunta ngayon at naintindihan ko naman yon mga ka-business. Siyempre mahalaga rin sa kanila yon na mag-focus at asikasuhin yung patungkol naman sa kanila, no? Yung aking tinutukoy po yung YouTube channel ng ating mga kagwangs. Anyway, bukod dyan ay gusto ko rin pong natutuwa ako rito talaga. Yung, alam niyo yung vlog natin na about dun sa prank dun sa aking long lost friend na si Tony, si Anthony. Ayun, shoutout kay paring Tony, tsaka kay paring Bong, pre, shoutout sa iyo. At regards sa kanya-kanyang mga pamilya, no? Sa mga anak. Yan, so ingat kayo palagi at dito lang syempre. Dito lang ako, pre. At saka isa pa nga po pala mga ka-business, may napansin kasi ako roon sa comment section dun sa upload natin. Nag-comment doon si paring Bong, no? At nakita ko yung gamit niyang account sa YouTube channel. May YouTube channel pala siya, yung Bong MTV. Ayan mga ka-business. So ito, ilalagay ko rito yung kanyang YouTube channel dahil sa kinausap ko naman siya kagabi. Tinawagan ko siya kasi parang confirmation po ba kung talagang sa kanya yung account na yon. At tinanong ko rin siya, ano bang plano mo dyan sa YouTube account mo dyan? Sabi niya, ayun pre, tawag niya ito, hindi niya nga raw masyadong naasikaso sa ngayon dahil parang nag-try lang siya. Tapos sabi ko, ano bang gusto mo dyan? I-purso mo kaya yan, tapos ipopromote ko sa aking YouTube channel. Sabi niya, okay lang ba yung pre? Sabi ko, pambihira ka, Kako. Para ka namang pambihira. Sabi ko, Kako, ikaw pa ba naman? Tapos Kako, yung iba nga, Kako, na ipopromote natin. Tapos ikaw pa ba naman? Bakit hindi mo nasabi sa akin kagad na meron ka palang YouTube channel? Di sana noong pa-monetize yan.
So anyway, naintindihan ko dahil alam mo yun, ganun talaga kami hanggat pwedeng ibig sabihin ay okay pa naman ay hindi basta-basta yung bang hihingi ng tulong o lalapit, makikisuyo. Naintindihan ko siya kasi yung the way ng pagsasalita ni Paring Bong, andun yung parang medyo pampira ka preo. Yung bang medyo andun yung parang nahiya siya. Siguro iniisip niya baka mamaya ay dahil nga ako ay kahit papaano meron ng na-establish na pangalan sa mundo ng social media, sa pag-YouTube. Mari siguro inisip niya ayaw niyang taong to. Ayaw niya ba na parang mananamantala pagdating sa ganung bagay. Kaya lang, napansin ko sa kanya na eto, tingnan mo, meron na siyang upload na isang video. At napansin ko sa kanya nung sabi niya sa akin, pre, okay lang ba? Sabi ko kasi i-promote natin yan. Para i-push na natin yan, pre. Sabi niya, okay lang ba yun? Na di ba nakakahiya? Sabi niya gano'n. Sabi ko, pambihira. Huwag gano'n. Tapos sabi niya, ikaw pre, kung sa tingin mo na na maganda o makakabuti. Sabi ko, natin, i-push mo yan, kako, ipopromote ko yan, tapos pwede naman yung mag-upload ka lang ng mga road vlog lang, na wala nang edit, tapos upload mo na, tapos paminsan-minsan mag-video call tayong tatlo ni Paring Tony, yung kwentuhang lang ba, yung natural lang na hindi na kailangan i-edit pa. Tapos yung mga masaya yan sabi ko, yung mga nakaraan natin noon, pinagdaanan nung high school life hanggang sa nagkaasawa. Halos magkakasabay kasi kami, mga batang nag-asawa. Halos sabay din kaming nagkaroon ng mga anak. Si Paring Bong, alam ko isang buwan lang yata pagitan nila ni Papa Dins doon sa kanyang panganay naman na si Lior. So, tapos si Tony medyo nahuli ng konti. Pero bahagya lang. Siguro mga 1 taon, parang ganun po. Tapos halos hindi, doon na lang siguro. Maan pa kayo Excited din ako no? So masaya yun mga ka-business, yung ganung vlog lang na Paring Bong. Upload mo lang dyan yung pagka mag-video call, pag day off mo, no? Masaya rin kasi ako na i-sinishare ko yung yung pagkakaibigan ba namin. Kasi sabi ko nga, one of a kind Hindi kasi pangkaraniwan yung aming mga naging samahan. Masyadong malalim yan, no? Malalim yan. Tony, Bong, tawag nila sa akin, Emer, Dino, Barbautog, ayan. Well, pero talagang Dino ang kasi yun ang apelyido ko Kaya yan ang napapagkamalan nilang pangalan yun, parang parehas parehas pangalan, Dino tsaka Emerson. Kasi Emerson Dino, supposed to be yung Dino ay surname. Pero yun ay nakagawian nila, kaya doon sa campus sa school talagang Dino tawag sa akin. Yan, abangan nyo po mga ka-business yung mga susunod nating uploads. Maraming nagkaroon ng interest about dun sa aming pagkakaibigang tatlo. Huwag kayong mag-alala at gagawa natin ng paraan para i-share namin sa inyo, no? At ako sa totoo lang, pagka medyo hindi maganda pakiramdam, binabalikan ko yung vlog na yon. Pambira, ang lakas makatanggal ng stress ng vlog na yon mga ka-business. Sobrang nakakatuwa sa mixed emotion kasi andun yung medyo
mabubusit ka na kay ka-business dahil makulit, tapos nakakatuwa na medyo kakabahan ka dahil doon sa aktwasyon naman ni paring Tony. Tapos yung matatouch yung damdamin mo nung nagkita na silang pagkaibigan, nung namukhaan niya na namukhaan ni paring Tony si ka-business. Ayun, sobrang wow. Diba, no? So, sige lang. At ayun na paring Bong ha. Ito mga ka-business. Ito po yung kanyang YouTube channel. Makikisuyo po mga ka-business. Pakisuportahan po ito. Bong MTV. Yan. Bong MTV. So, ayan na. Meron na siyang upload dyan. Pakisuyo na lang po. Hindi man pinakita yung mukha niya rito. Pero anyway, ay makakatulong naman yan pagdating doon sa watch hour. At saka para sa monetization. Ano po? Tapos syempre, subscribe na natin yan mga ka-business, no? Yung 1,000 na nire-required ni YouTube, number of subscribers, excuse me po, ay ipaglalamping ko sa inyo mga ka-business. Kung maaari, sana ipadama natin sa aking kaibigan yung pagmamahal ko rin, ano, yung pagmamahal nyo rin po sa ka-business family, ka-business official, Papa Dins TV. Iparamdam natin, no, yung ating pagmamahal dito kay paring Bong. Suportahan natin, i-subscribe po natin yung Bong MTV. Yan pareha. So handa mo yung sarili mo kasi vlogger ka na. Soon ay isa ka na magiging ganap na vlogger, YouTuber, influencer. Yan. At ako naniniwala pa rin Bong na isa ka sa magiging mahusay na influencer sa mundo ng social media. Yung iyong abot ng iyong kaisipan, pananaw, puso, numero 1, no? Yung damdamin ay mataas ang uri ng kalidad na para ikaw ay isang maging mabuting influencer sa mundo ng social media. Ayan, palakpakan naman natin mga ka-business yung aking kaibigan. Tapos si paring Tony ay palagay ko may binabalak ito. Wala pa hindi pa nagpaparamdam sa akin. Anyway, ay sige lang at ready naman ako dyan. Babawi daw siya eh. Sige lang at masaya yan. So, at ito po yung panghuli mga ka-business naming minamahal ay yung update about kay Bong din. Si Bong naman na dating nandito sa puder namin, ano, na ngayon nga ay wala na rito. So ngayon na merong impormasyon, no? Siyempre galing sa ating magiting na tagapagbalita. Ano sabi, tawag kay Ate Ninette. Ngayon sabi, ano ba tawag kay Ate Ninette? Nakalimutan ko. Hindi naman Marites eh. CCTV raw. Ayan, CCTV. Pakinggan po natin si Madam CCTV. Ayan, no? Anong latest, Madam? Alright. So, ayan na mga ka-business. Panoorin natin ang video na to. Yung latest mula kay Madam CCTV. God bless po sa ating lahat. At I love you po. At mamaya po siguro sikapin kong makapag-live na kasama si paring Tony at saka si paring Bong. Alright. So, ayan na. Thank you so much. God bless sa ating lahat. Bira. Eto na ang latest. Ay, wala na. Hindi na nakabalik si Bong eh. Umuwi na siguro diretso. Hindi na nakaano kay Lola Neri. Hindi na nagpaalam. Basta dumiretso na daw siya umuwi. Sabi ni Lola Nerni. O mga ano siguro, baka mga 9 siguro dito na yun eh. Kasi maaga pa ako nag-ano eh.
Kasi di ba tumawag ako sa ano oras na yun? Mga 11:30? Mga tanghali. Mga basta mga 9 siguro nandito na yun. Kasi nandito sa labas sa tindahan ni Lola Ner. Maaga siguro umalis yan doon. Nangangamusta lang naman. Sinasabihan naman ni Sir ni Lola Nerni, sabi niya pumunta ka doon kay kuya mo. Eh, hindi ko alam kung anong sagot niya. Basta pupunta naman daw siya dyan, di pa daw sa ngayon. Lalakad lang siya, wala siyang bike. Oo, pangalawang punta na yan, naka-bike, naka-ano lang siya, naglalakad, wala siyang bike. Ayun na, hindi nga namin alam ni Lola Nerni kung nandoon ba o naibenta na niya o ano, hindi namin alam eh. Saka na lang daw, saka. Namasyal lang daw. Namasyal lang. Sabi ko baka, ano. Pero nung nakita niya ako, dumiretso marurot pa, paalis eh. Hindi niya ako kausap, sabi ko sana kung talagang kausapin niya ako or mag-usap kami, sabihin ko sana na pumunta ka dyan kay kuya mo. Kung ano man ang problema mo, ano man ang ano mo, mag-usap kayo ni kuya mo, hindi ka man lang nagpaalam, hindi ka man lang nagpaano sa kanya. Ano ba, pinipigilan ka ni Clarissa or ano? Ay, ayaw naman niya makipag-usap sa akin, bahala sa buhay mo, sabi ko sa kanya. Ayun na lang sana, sabi ko, gusto ko sana payuhan siya. Kung ano man ang ano mo, sabihin mo na kay kuya mo kung ano man problema mo. Mamaya, nadidiktahan siya ni Clarissa na, huwag ka lang pumunta doon kasi ganyan, di ba? Mahirap na rin. Kaya sabi ko, sige, mas mabuti yung ganyan. Kung ayaw mo ako kausapin, mas ayaw kita kausapin. Bahala ka sa buhay mo. Hindi naman nakainom. Matino siya eh. At saka ano siya, pumuti, kuminis, ang balat. Sa parang kulong yata na ilang buwan sa bahay. Ganon siya eh. Parang malinis siya ngayon dati. Pero iwan ko lang kasi tumatakas na siya ngayon doon. Malay mo kung doon siya sa barkada niya sa taas, di ba? Wala pa. Wala man lang dumadaan dito na sasabihin, ay, si Bong nandun sa amin, ganyan, di ba? Wala pa naman. Wala pa naman signal doon na umiinom siya or ano. Basta pumupunta lang siya dito, nagbibisita lang, ganun lang. Hindi daw siya nagpapaalam, kaya sabi ni Lola Nerni. Sabi niya, Bong, bakit hindi mo dala bike mo? Sabi niya, ay, hindi ako nagpaalam doon. Sabi niya ganun. Kasi magagalit daw sila pag pumunta siya dito na alam nila. Kaya nga sabi ko sa kanya, bakit parang takot na takot ka sa amin dito? Ano ba, multo ba kami? Takot na takot ka sa amin na ayaw mo malaman yung sekreto ni Clarissa? At sa ngayon lang yan, bakit malakas ka pa sa kanya ngayon. Paano na lang kung bigla ka iwanan sa ere? Diba? Ayun ang sinasabi ko sa kanya. Ayun ang sinasabi namin ni Lola Nerni. Kung ayaw mo makinig, bahala ka. Diba? Baga sa pa, yung kapatid lang sa amin dito, kung ano man ang mangyari sa'yo. No? Yun lang sabi niya. Hindi daw alam ng mga doon, kamag-anak ni Clarissa na pumupunta siya dito. Umuwi naman siya pagkahapon. Kay Jamir, doon sa anak ni Clarissa, doon siya natutulog. Hindi daw niya alam.
Jammer nga, hindi daw alam na pumunta siya dito. Basta tumatakas lang siya daw doon. Kaya yan na, nag-umpisa na yan, yung takasak. Baka mamaya, nainganyo naman siya kakainom-inom dito. Tapos naglalakad lang siya pa uwi. May tricycle dito mula doon hanggang Harmony lang. Pagdating sa sa Harmony, yun, maglakad na siya hanggang Muson. Pero hindi sumasakay, alam naman yan, matipid yung gunggong na yan. Tipid yan, hindi sumasakay. Talagang gusto niya maglakad na maglakad pa. Ayan ang problema. Hindi namin alam. Kasi mukhang mukhang walang pera eh. Ay hindi. Ay talaga subukan lang niya mangutang. Talaga makakasalita sa akin. Makakapagsalita talaga ako sa kanya. Sinabi ko naman kay Lola Nernie na huwag mo pa utangin yan dahil makunat magbayad yan. Lola Nernie, sabi niya wala daw talaga siya papautang kay Bong. Sabi niya ganun. Sabi niya, kasi baka mamaya mag-open si Bong na mangutang or ano ganyan. Ayaw naman ni Lola Nernie papautangin. Kasi wala naman talaga siyang pera na. Diba, nanghingi na lang ngayon ng 1K dahil nga pampagamot niya, yung wala na siyang punan sa tinda niya. O tapos utangin pa ni Bong, pabayaran. Nako, subukan lang niya mangutang, sabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya kay Lola Nernie, wag mo na pautangin yan. Alam mo naman yan, makunat magbayad yan. Oo, alam ko na yan. Hindi na makakatikim sa akin ng utang yan. Pero sandali lang naman siya dito, parang wala pa nga 2 oras. Dito sa tindahan, tapos akyat na siya sa Pag-asa, dun sa taas, sa mga barkada niya. Kung maghapon siya o hapon, umuwi siya. Hindi ko rin alam. Kasi wala na kami balita sa kanya, tsaka wala man nagsasabi dito sa amin ang taga doon sa banda doon sa kanila. Pa ako nakapapagawi doon sa kanila, sa may Kilaalan, hindi ako napapagawi pa doon. Pag pumupunta akong Sampaguita, yan, napapagawi ako doon dahil doon ang daanan namin. Sabi niya, okay naman daw siya doon kay Jammer. 2 lang naman daw sila ni Jammer. Tapos kung nandiyan daw ang girlfriend ni Jammer, lumalabas daw siya. Doon daw siya nanonood sa basketball. Diba may court din doon banda sa kanila? Kaya doon daw siya, lumalabas daw siya doon sa court, nanonood lang daw siya. Sabi ko hindi ko pa na nakausap kasi alam mo naman yan, umiiwas sa akin yan. Kasi talagang pagka-oras na magsalita ako sa kanya, talaga sermon abutin sa akin eh. Minsan daw, doon daw natutulog. Sabi ko nga sa kanya sabi ko kung makapag-usap lang ako, iniiwasan ako sa ngayon iniiwasan niya ako Sabi ko pagka nagkaharap kami talaga, sasabihin ko talaga sa kanya, pumunta ka naman kay kuya mo, utang na loob sabi ko, talaga sasabihin ko talaga, prangkahan talaga ako magsalita, alam naman ako, dita talaga, sabihin ko talaga sa kanya, pumunta ka kay kuya mo, magsabi ka kung ano man nabihin, ganyan, parang bigla na naglaho ka, sabihin mo naglang, tapos hindi ka na nakabalik. Di ba? Mula nung nagbakasyon siya, hindi na siya nakabalik na yun. Yun na yung last namin na nag-usap. Sabi niya, papasok daw siya ng Monday. Yun ang last namin ng usap noon. Nung sinabi niya sa akin, ay naku, doon ako kila nanay. Sabi ganun niya. Mabuti, sabi ko ganun, pumupunta-punta ka na pala doon kila nanay. Sabi ko, yun na pala nasolsula na siya ni Clarissa doon. Kaya madalas na siya pumupunta. Diba? Ang laging vlog ni Clarissa, laging live ni Clarissa, nandoon siya.
Nakita kaya niya si Bong pag nandun siya. Sabi niya, oh ito, malinis na si Bong. Ito, ano na, pumogin na daw si Bong. Ganyan-ganyan daw. Palabas niya ang damit niya sa ano na, sa laundry na. Oo, nagpapalaundry na daw yung damit ni Bong. Tapos sinasamahan daw siya ng kapatid ni Clarissa. Yun lang, sabi ko, oh, mas mabuti. Sabi ko nga, sana nga, magkatuluyan kayong dalawa. Kung paano kung lulukuin ka lang. Kawawa, di ba? Pag-isip-isipan mo yan. Kasi alam mo, nahabol ka lang yan dahil bago pa lang. Nag-uumpisa pa lang kayo. Tapos makapaghintay ka ng ano na yan, ng July. Paghintay ka ng July, mainipin ka. Hindi ka makapaghintay kay Clarissa niyan. Ka naman ngayon, saan ka naman dadamputin? Sa basurahan na naman. Di ba? Alam naman yung ano mo na yan. Sabi ko, dapat ka na, ayusin mo na yung buhay mo. Ay, hindi. Maganda na daw sa comment doon sa ano ni Clarissa. Ay, hindi. Maganda na yung buhay ni Bong. Maganda na daw yung ano ni Bong. Ganyan-ganyan. Luminis na daw. Kung saan daw siya masaya, doon siya. O bakit hindi ba siya masaya diyan kila kuya niya? Mas masaya naman siya kay kuya niya. Busog na lagi nga siya din eh. Siya lang naman ang tamad eh. Ultimong kinainan niya, hindi marunong maghugas. Alam naman yan. Kahit ako nga, sabi ko, Bong, kumuha ka ng plato mo. Kasi, alam ko talaga eh. So, kumuha ka ng plato mo, bigyan kita ng ng palabok o sa spaghetti, ganyan. Napakuha siya. Naku, ang dumi na ng mga plato niya. Sabi ko, ano ba yan, Bong? Wala nang hugas-hugas yata yan. Sabi ko, hindi, binanawal ko na yan. Sabi pa naman niya gano'n. Mula noon, nung nagalit na ako, yung parang masama na yung loob ko sa kanya, yung nagpupunta-punta na siya kay Clarissa, hindi ko na yan hindi ko na pinapansin. Parang siguro naramdaman niya siguro, hindi na nagbibigay sa atin yan. Ay, sino naman tao nung hindi magbibigay? Nasasawa na ako sa'yo. Puro ka lang, give and lang ba? Sabi ko sana, give and Bong, tulungan ako. Kung yung parang gumanda naman ang mo, yung buhay mo ba, yung parang baga sa lagi kang busog. Kasi pag laging gutom, parang wala sa sarili. Di ba? Laging wala siya sa sarili niya pag gutom siya. Paano na lang yun kung iwanan naman siya ni Clarissa? Paasahin naman siya na hanggang July. Halos 4 months pa. Sabi niya daw, pagka pinakasalan daw siya ni kung pakasalan ka ni Bong, ni si Clarissa. Sabi ko, matino ka na. Kaya yun, matanggap na nga kaya si Bong ng gano'n ang sitwasyon niya. Alang-alang puro lang baw siya kay Bong. Si Bong wala namang mangmang naman, hindi naman alam ng ultimong pagbasa, hindi nga alam eh. 'Di ba? Wala namang kaalam-alam yan. Sabi ko sana kung sa kay kuya niya, natuturuan siya ng maayos, natuturuan siya ng maano. 'Di ba? Maganda na yung niya. Piliin si Clarissa wala tayong magawa kung pinili niya talaga. Siguraduhin lang niya napakasalan siya. 'Di ba? Yan lang atin. At least mas maganda rin sana kung talagang tutuhanin niya si Bong. Paano na lang kung paano lang sa niya, pampataas lang ng vlog niya. Bakit hindi naman tataas ang vlog niyan kung hindi Bong? Yeah, ayun lang naman ang inaano natin. Ang lang natin na maayos siya doon, na hindi siya na problema, na hindi siya gutom, siya nang nangalakal, di ba? Ganun lang. Sige. Sige. Basta pagka paano namin dyan. Gusto ko nga, samahan ko sana pupunta dyan eh. Sa kanya. Nabibis lang ako sa kanya eh. Sasabihin niya, sasamahan mo naman, ganyan, magchichika ka naman, ganyan. Alam mo naman, daw ako. Alam naman yung gago na yan. Ayaw na ayaw pa naman yung sinisirmonan. Ako pa naman talagang diretsuhan ako magsalita sa kanya. Kaya napipikon niya minsan sa akin eh. Ako talaga naman, totoo naman eh. Kung di dahil kay kuya, naging mukhang tao ka, sabi ko sa kanya, Bong, isipin mo yan. Wala kang pang utang na loob.
Sabi ko sa kanya, wala kang utang na loob, magaganyan ka. Sabi ko, ano ang pinagmamalaki mo si Clarissa? Ano napapala mo kay Clarissa? Eh kung hindi ka pakisama ni Clarissa, nga ka. Sino kawawa? Hunter! Diba? Sino kawawa? Siya. Subukan lang niya na yan. Hintayin natin by July. Malalaman natin yan kung talagang as in makasalan siya ni Clarissa. Kasi may secret-secret pa silang nalalaman. Ano? Pumunta, anin ko na lang, text na lang at chat na kita. Ano, yung bill ng tubig, ano niya, ilaw niya, 24 pesos. Dumating pa, 24 pesos. Sabi ko, sige, ako na lang, bayaran ko na lang.